Hello po mga kapatid, magandang hapon po. Nandito na naman po ako, Brother OG po, para mag-share sa inyo ng aking devotion po. Dito po sa Book of John, ang aking isi-share po sa inyo ngayong hapon na to, no? Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin, ano po. Sige po, magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na naman na ibinigay mo po sa amin, Lord, upang makarinig, makapagbasa ng iyong mga makapangyarihan salita, Father God. Father God, salamat din sa chance na binigay mo po upang mag-share na naman ako ng iyong mga salita, Father God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. At nawa, Lord, bigyan mo po ako ng lakas ng loob. Talino, Lord, upang puro salita mo lamang ang aking maihayag, ang ilabas ng aking bibig, Father God. Samahan mo po ako, O God, Father God. At kiniklaim na po namin, Father God, ang katagumpayan ng aking gawain, ng aming gawain ito sa hapong ito, Father God. At nawa, buksan mo po ang aming mga puso at isipan, Father God, upang labis naming maunawaan ito at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. At doon po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Mag-subscribe po kayong lahat. At paki-like niyo po yung ating mga videos, yung aking mga sinishare na videos, ano po. At paki-share niyo rin ito sa inyong mga mahal sa buhay, mga kapatid. At i-click niyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa iba ko pang mga videos na i-upload po, mga kapatid. Ulit, maraming salamat po mga kapatid. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Nandito nga po ako para mag-share sa inyo ng aking devotion ngayong hapon na to. Dito po sa Book of John, mga kapatid, chapter 2, verse 13 hanggang ano po ito, hanggang 22. Chapter 2, verse 13 hanggang 22 po, mga kapatid. At may pamagat po ito ng pagmamalasakit para sa templo. Ulitin ko lang, mga kapatid, pagmamalasakit para sa templo. Ito po, templo po ay meron po itong meaning, ano? Sabi po dito, ang templo ay church, simbahan, or chapel, or church building. Ito yung mga literal, mga kapatid, ano? Ulitin ko lang, templo meaning church, chapel, church building, house of God, or place of worship. Yan po yung mga literal na sinasabing templo. Pero dito po, ating pong basahin. Hayaan nyo pong basahin ko po ito sa inyo. Ulitin ko lang, John chapter 2, verse 13 hanggang 22 po. Sabi po dito, verse 13, malapit na ang paksaw ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. 14, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namimili ng namamalit po, mga kapatid, sorry po. At sabi nga, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Sabi po sa 15, kumuha siya ng isang lubid at ginawa iyong panghagupit. Sabi pa dito, at pinagtabuyan niya palabas ang mga nagtitinda. Ito po yung ating Panginoong Kristo. Kumuha daw siya, sabi po dito, ng isang lubid at pinagtabuyan niya yung mga tao doon, ano, yung mga nagtitinda, mga kapatid. Sabi pa dito, at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at
tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga mamamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Ano po mga kapatid, sabi sa 16, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Pasigaw niya sinabi yon mga kapatid. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Amen. Ulitin ko lang mga kapatid, sabi po sa 16, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan, pasigaw mga kapatid. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama, sabi niya. Tapos sabi po sa 17, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa inyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Sabi po sa 18, dahil dito tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Tinanong ang ating Panginoong Kristo, anong himala ang maipapakita mo upang mapatunayang may karapatan kang gawin ito? Sabi niya, ulitin ko lang. Dahil dito tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito? Sabi po. 19, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. 46 mga kapatid, 46 years ginawa ang templong ito at itatayo mula mo sa loob lamang ng 3 araw? Sabi po ng mga yung mga nandun, mga kapatid, yung mga Hudyo, mga pinuno ng Hudyo, yun po ang sabi. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't, sabi sa 22, kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuturo ni Jesus. Ito po yung bago po kasi siya nung ipako ang ating Panginoon sa Kristo, sinasabi niya na po yun, na sa loob ng 3 araw ay muli siyang mabubuhay. At hinalimbawa niya sa isang templo ang kanyang katawan na gibain niyo ito, sirain niyo ito, wasakin niyo ito, at sa 3 araw, yun ay aking itatayong muli. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito mga kapatid, sa 1:29 nga, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sabi pa, sa 21 po, yung dito nga po sa chapter 2 verse 21, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Totoo naman po na nangyari at lahat po tayo naniniwala sa pangyayaring iyon na kahit hindi natin yon mga kapatid nasaksihan, hindi nakita ng ating mga mata, pero sa ating mga puso, naniniwala tayo na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo pagkaraan ng 3 araw, pagkatapos na siya ay pahirapan, hamakin, laitin, duraan ng kanyang mga muka, pagsasampalin, suntukin, mga kapatid, ipako sa krus, saksakin, muli siyang nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Yun po ang sinasabing templo, no? Yung kanyang katawan. So, ibig sabihin, mga kapatid, sabi po dito sa, basahin ko po ulit mga kapatid, itong 1 Corinto, chapter 3, verse 16 and 17. Ulitin ko lang mga kapatid, 1 Corinto, chapter 3, verse 16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang paparusahan ng Diyos ang sinumang magwawasak ng kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan.
mga kapatid. Ulitin ko lang. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinuman magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Sinasabi po dito sa Korinto, dahil nga po sa sinabi rin ng ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang katawan mismo, di ba sinabi po dito sa chapter 2 ng 1, verse 21, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So, ibig sabihin po at sinasabi rin sa kasulatan, sa Biblia, sa salita ng ating Diyos, dito sa Korinto, sa 1 Korinto, chapter 3, verse 16 and 17, na ang katawan po natin ay templo ng Espiritu Santo. Ano po? Sabi pa dito, sino man ang wawasak ng templong niya, sabing ganyan, ay paparusahan. Banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ano mga kapatid? So, nung mabasa ko nga po ito, kahit nung mga unang nabasa ko ito o narinig sa mga pastors sa church na aking pinagsimulan, ano mga kapatid, sa Wisdom Church, ano po, bigla talagang itong salitang ito ay talagang tumatak, ano, nasaktan ako ng lubusan dahil nga ako po ay maraming tattoo sa aking katawan. At yun pala yun, ano, kasi yung pagdungis sa ating physical na katawan, ano, ay kasalanan din. Lalo na isa pa rin dyan mga kapatid, bukod sa pagpapatato natin, sa pagsusugat ng ating mga katawan, yan po ay kasalanan. Dahil ang ating katawan nga po ay templo ng ating Diyos. Isa pa dyan, yung labis mga kapatid, alam na po natin yan. Labis na pag-inom, labis na paninigarilyo, labis na pagkain. Di ba mga kapatid? Labis na pagpupuyat, mga kapatid, lahat po yan. Dahil sinisira natin yung ating katawan na bigay sa atin ng ating Diyos, na binigyan tayo ng malakas na pangangatawan, di ba po, na maayos. Buo po mga kapatid ang ating katawan. Malinaw ang ating mga mata, tenga, bibig, ano, maganda ang ating mga buhok mga kapatid. At ang iba dyan talagang masasabi nating makinis ang mga balat, di ba po, maganda ang pangangatawan. Sinilang pa lang yan, nagdalaga o nagbinata na maganda ang pangangatawan. Di ba mga kapatid? Ngunit kahit tayo hindi maganda ang katawan ng sinilang, kahit medyo payat, sabihin na natin ganun, pero malakas pa rin tayo. Di ba po mga kapatid? At dahan-dahan ay inaayos natin. Yun, maganda po yun, yung mga nag-exercise, kailangan po ng katawan natin yan. Di ba? Yung mga nagpupunta sa gym o kahit nagja-jogging, nagbabike, lahat po ng klaseng exercise na pagpapalakas at pagpapaganda ng ating katawan ay maganda po yun. Ngunit yung labis na sinasabi ko nga po ay lahat naman ng labis, alam po natin yan, ay nakakasama sa ating katawan at yun po ay kasalanan na ginagawa natin, di ba? Yung pagdumi sa banal na espiritu na nasa katawan natin. Ulitin ko lang, mga kapatid, at wag po kayong magagalit dahil ako rin ay may mga tattoo, mga kapatid. Ako rin ay dumanas ng pag-iinom, paninigarilyo, mga kapatid, pagpupuyat, yan, mga ganyan, ano po, dinanas ko rin po lahat yan. Ngayon nga po, nang marinig ko yan, mga kapatid, ay kasalanan pala yung ginawang iyon, no? Kaya lang nandito na po ang aking mga tattoo. Di ko naman na maipatanggal. Unang-una, malaking halaga ang pagpapatanggal niyan. Kaya patuloy na ako'y humihingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. At napakarami pa. Hindi lang yan, mga kapatid, hindi lang yung pagpapatato, hindi lang yung paninigarilyo, hindi lang yung pag-inom, mga kapatid, nandyan na rin yung drugs, di ba mga kapatid, at yung iba pang masasamang gawain o ginagawa ng mga tao na paninira sa kanilang katawan ay kasalanan. Dahil nga po, ang ating katawan ay templo ng ating Diyos, ng ating Ama, na lumikha sa atin mga kapatid. Kaya yun ay masama. Lahat po yun. Kaya ngayon mga kapatid, ako po talagang dahan-dahan ko po, hindi ko naman pagkaalam yan, hindi ko naman kagad napigil na magsigarilyo, mag-inom. Dahan-dahan ko po yan talagang inalis. Pinag-pray ko rin sa tulong ng ating Diyos. Dahan-dahan po natin yan mawawala. May aalis sa ating sarili dahil napaka masama po talaga at nakakasama sa ating katawan mga kapatid. Lahat po yan.
Iwasan na natin yung paninigarilyo, dahan-dahan. Yung pag-inom natin ng alak, iwasan na natin yan, dahan-dahan mga kapatid. Mga kapatid, magpaganda na lang tayo ng katawan, mag-exercise tayo, lalo ngayon na may pandemic po tayo. Di ba po? At tapos may mga pagkain talaga na alam naman natin na masama, yung sobra, no? Yung matataba, maaalat, matatamis. Di ba po lahat po yan ay alam natin na nakakasama sa ating katawan. So dahan-dahan sana mga kapatid, ipag-pray natin na dahan-dahan ay maalis na natin iyon sa ating sarili. Dahan-dahan ayusin na natin yung ating pagkain, linisin maigi, lutuin maigi, kumain ng tama mga kapatid, matulog ng tama, at uminom ng tubig, mga kapatid. Tapos iwasan na rin natin yung sobrang soft drinks, mga kapatid, yung mga artificial juice, di ba? Yung mga juice po, iwasan na po natin lahat yan. Di ba po? At higit sa lahat, mga kapatid, bukod sa iniwasan na natin na kung maaari nga yung mga gustong magpatato ay iwasan na natin yun. Dahil yun po ay kasalanan, yung pagdudumi sa ating katawan, mga kapatid, iwasan na natin yan. Yung sobrang sigarilyo, alak, sobrang pagkain ng hindi maganda sa ating katawan. Mga kapatid. At isa pang higit na kailangan at gawin natin ay yung paggawa ng kasalanan. Yan po ay nakakarumi ng ating espiritu, yung paggawa ng kasalanan. Una na mga kapatid, sa aking nalalaman, sa aking ninabasa, ay yung pagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa o kahit pag-iisip pa lang sa ating kapwa. Sabi nga na tumingin ka pa lang sa isang tao na may pagnanasa ay kasalanan na. Tumingin ka lang sa isang tao na talagang may galit ka at iniisip mo, may nabubuo ka sa isipan mo na balang araw makakaganti ako sa'yo. Balang araw ganyan-ganyan. Yung masasama po, balang araw may mangyayari din sa'yo. Yung mga ganyang pananalita, mga kapatid, huwag po natin sasabihin sa ating kapwa dahil yan po ay kasalanan. Kasalanan sa ating Diyos. No? Kung siya man ay nagkasala sa atin, mga kapatid, ipagdasal po natin na mapatawad natin siya. At hiningin natin ng patawad sa ating Diyos. Yung ating mga naisip, mga nasabi, at yung nagawa din niya, ihingi natin ng tawad sa ating Diyos. At ipanalangin din natin na dumating ang araw na kayo magkita o makapag-usap, makahingi sa bawat isa ng kapatawaran. Yun po ang gusto ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Magpatawad tayo sa isa't isa. Magmahalan ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yun po ang sinasabi ng ating Diyos. 10 Commandments po, nandyan po yan yung mahalin mo yung kapwa ng pagmamahal mo, ng gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Magpatawad ka. Di ba po? Nandyan din yung magpakumbaba tayo, mga kapatid. Magpakumbaba. Kung siya man ay may galit sa atin o nakagawa siya ng kasalanan, tayo siguro i-practice natin, mga kapatid, na lumapit tayo at kausapin natin siya at tayo na yung magpakumbaba. Paliwanag natin ng maayos yung kanyang nagawa. At kung sabihin na lang natin kung ako man ay may kasalanan na nagawa rin sa'yo, ako ngayon ay humihingi ng tawad. Ngayon, kung hindi pa rin siya hihingi sa'yo ng tawad, okay lang yun, mga kapatid. Basta patawarin natin siya. Ipag-pray natin na isang araw, dumating din ang araw na humingi din siya ng tawad sa atin. Lalong-lalo na sa ating Diyos. Siya ay humingi ng tawad. Lahat ng tao nawa, ipanalangin natin na humingi ng tawad sa bawat isa. Magpakumbaba, magmahal ng totoong pagmamahal. Mga kapatid, magpatawaran sa lahat ng kasalanan. At dahan-dahan din mangyayari yan. Dahil ilalapit natin yan sa ating Diyos. Papanalangin natin na dumating din ang araw na mapatawad tayo ng mga taong ating nakasamaan ng loob, o may nasabi man tayo, o may napakita man tayo, o halimbawa napabayaan man natin yung ibang mahal natin sa buhay. Nawa ipanalangin natin na mapatawad niya tayo. At muli, maging maayos tayo, lalo na sa ating pamilya, maging maayos, mabuo uli sa mga kaibigan din natin, maging maayos ulit mga kaibigan, o sabihin na natin nga yung mga dating nakaaway, magpatawaran, magpakumbaba, magmahalan, yung mga dating sabihin na natin, yung mga dating karelasyon, mga kapatid. Dapat yun kasi hindi naman sinabi ng Diyos patawarin lang natin yung ating mga mahal sa buhay. Kundi lahat ng tao ay ating patawarin. Sino man siya, ano man siya, patawarin natin siya.
yung mga dating nakagawa ng hindi maganda sa atin, patawarin natin ng buong puso mga kapatid, hindi lang yung sinabi mo lang, binigkas mo lang, hindi po yan. Kasi nakikita po ng ating Diyos yung ating iniisip at yung ating nararamdaman sa ating puso. Nakikita po ng ating Diyos yan. Nakikita niya kung totoong pinatawad mo siya o sinabi mo lang, wala na yun, napatawad na kita. Pero dito at nandito, makakaganti rin ako sa iyo. Napakasama po yan mga kapatid, wag pong ganun. Ako, nananalangin din ako ng ganyan, hindi ko po sinasabing, porque ako din ay nagsishare sa inyo, ay malinis ako, hindi po yun. Nagsishare ako, sinasabi ko na ako yan, mabuting tao na, hindi po. Pero pinapanalangin ko yan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya na ako'y matutong magpatawad ng buong puso't kaluluwa. Magpakumbaba ng buong puso't kaluluwa. Magmahal ng totoo ng buong puso at kaluluwa. Alisin na yung mga pag-iisip na hindi maganda, mga isipin sa ating kapwa, mga ganyan sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, mga ganyan. O yung mga, yun nga, yung sinasabi ko na nakatampuan o nakagalit natin. Huwag na po natin silang pag-isipan ng masama. Ang gawin po natin ay ipanalangin natin silang lahat. Panalangin natin ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, mga kapatid, kapatid sa pananampalataya, at yung mga taong may galit sa atin o yung nakasamaan natin ng loob. Ipanalangin po natin ang lahat ng ating kapitbahay, ang lahat ng tao sa mundo, mga kapatid. Yan po ang gusto ng ating Diyos. At yan po ang itinuturo niya sa atin. Kasama po yun sa paglilinis ng templo niya. Kasi kasama po yan sa ating katawan, yung isipan, yung puso, mga kapatid, yung bibig, yung naririnig, yung tingin, yung mata, kasama po yan sa paglilinis ng templo ng ating Diyos. Kaya dapat po dahan-dahan, hindi ko sinasabing ngayon mismo, mabago ka na, dahan-dahan po, ihingi po natin yan ng tulong sa ating Diyos. Ipanalangin po natin, ilapit po natin yan sa ating Diyos. At hindi lang siyempre yung mga nakagalit natin, nakasamaan ng loob, nakatampuhan, kundi ipanalangin din natin lahat ng tao, lalong-lalo na mga kapatid, yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, yung mga taong nakakatulong sa atin. 'Di ba po, may mga tao tayong nalalapitan na talaga namang kusang loob na tayo ay binibigyan o pinapahiram ng siyempre walang tubo, mga kapatid. So yun po, ipanalangin natin sila. Lahat yan, yung tumutulong sa atin, sa akin din po, siyempre, yung mga tumutulong din talaga sa akin. Pasalamat tayo sa ating Diyos dahil patuloy na hinihipo ng Diyos yan eh. Yung mga taong tumutulong sa atin ng kusa, yung buong puso't kaluluwa, kung minsan na wala talagang tubo at kung minsan wala na ring bayad, mga kapatid, meron po niyan. Ako po, ako po ay nakakaranas ng mga ganyang bagay na talagang may tumutulong sa akin na pagbabayaran ko na hindi na niya tinatanggap. Wag na bro, sige okay lang yan mga ganyan. Napaka buting tao, di ba? Dahil po yun sa ating Diyos, dahil hinihipo ang kanyang puso para tayo tulungan. Di ba po? So ipanalangin po din natin sila. Yung mga taong tumutulong sa atin, yung mga taong bilis lapitan, mga kapatid. Kahit hindi mabilis lapitan, ipanalangin din natin sila na minsan ay hindi man sa'yo, hindi man sa akin, sa iba nawa ay tumulong din sila. Halimbawa, tayo lumapit, ngunit hindi tayo napagbigyan. Okay lang po yun, huwag tayo magdadamdam. Ipanalangin po natin siya na balang araw ay pag may lumapit sa kanyang ibang tao, naway tulungan din niya. Sa atin, okay na yun. Marami pa naman tayo malalapitan, marami pa namang hihipuin ng ating Diyos na para tayo tulungan. Nawa lahat tayo, hindi lang ako, hindi lang kapatid sa pananampalataya, hindi lang kayo mga nakakarinig, lahat ng tao na nangangailangan lumapit sa ating Diyos at ang ating Diyos na ang gagawa ng paraan. Dahil ikaw ay nagtitiwala, dahil ako, tayong lahat ay nagtitiwala sa ating Diyos, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Totoo po yun. Totoo po yun, mga kapatid. Maraming tutulong, maraming gagawin ng paraan ng ating Diyos. Maraming biglang darating sa yung blessings, sa tulong ng ibang tao dahil ginamit ng ating Diyos yun. Marami pong ganyan. Hindi naman lahat talagang yung sinasabing kuripot, madamot, hindi po yan totoo. Kuminsan siguro nagkakataon lang na talagang walang-wala o talagang yung kanyang pera ay sapat na sapat lang, mga kapatid. Kaya wag po tayo magtatampo, wag po tayo magagalit. Dahil nandyan ang ating Diyos. Nakikita niya lahat, naririnig niya lahat. Handa po siyang tumulong sa lahat ng tao. Lalo na yung mga tao talagang nagbabalik loob, di ba? Lumalapit sa ating Diyos.
araw-araw nananalangin, humihingi ng guidance, tulong, proteksyon, na maging mabuting tao din sila sa kanilang kapwa. Nakikita po yan ng ating Diyos. Huwag po kayo mag-alala at magpapatuloy. Ang blessings mo, ang blessings ko, ang blessings natin lahat sa tulong ng ating Diyos na may likha ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa lahat ng may buhay, lalo-lalo na sa ating mga tao, mga kapatid. So, yun po, no? So, napakaikli lang nito pero napakatindi at napakaraming laman ng ating pag-aaral dito sa sinasabing pagmamalasakit para sa templo. An example ng ating Panginoon Hesukristo, ulitin ko lang, ang templo na gigibayin niya sa loob ng 3 araw, muli niyang itatayo. Di ba? Yung templong binanggit nga na yung literal na simbahan, chapel, pero ang totoo pa lang sinasabi ng ating Diyos, sabi niya dito sa verse 21 ng chapter 2 ng 1, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, no? Yung katawan niya. 'Di ba po? Dahil nga po ulitin ko lang kanina, nasabi ko na pinahirapan siya. 'Di ba po? Napakaraming ginawa sa kanya ng mga tao noon hanggang sa pinako siya sa krus. 'Di ba po? Namatay at sa 3 araw muli siyang nabuhay, 'di ba mga kapatid? At yung templong sinasabi ng ating Diyos ay yung templo rin, na tayo rin, yung ating katawan. Yun din ang templo na sinabi din dito sa Korinto. 1 Corinto chapter 3 verse 16 hanggang 17 mga kapatid, na yung katawan natin ay templo ng ating Diyos. Kaya ulitin ko lang, palakasin natin ang ating katawan, huwag na natin itong dumihan o ano pang gawin natin sa ating katawan. Dapat palakasin natin ito. Mag-exercise tayo, huwag na tayong kumain ng kung ano-anong klase lang na pagkain na porky ang sarap pero 'di ba? Pero nakakasama naman sa atin. 'Di ba po? Iwasan na natin 'yun. Sobrang alat, sobrang tamis. 'Di ba po? Alak, sigarilyo. Kalimutan na po natin 'yan. Dahan-dahan na nating ialis 'yan. Healthy living po tayo, no? Sa tulong ng ating Diyos, lalapit tayo sa ating Diyos para tulungan niya tayong makayanan natin lahat yung mga bisyong 'yun o yung mga masasamang 'yun na gawain ay hindi na natin magawa at unti-unti na natin maibaon sa limot ang lahat ng 'yan. At yung pag-iisip ng hindi maganda, pagsasalita sa ating kapwa, nandiyan na yung, 'di ba, yung pagmumura, 'di ba, yung mga ganong salita, iwasan na po natin 'yan. Tapos po yun nga yung nagkasala sa atin o kung tayo man ay nagkasala rin sa isang tao, tayo hihingi sa kanya ng tawad. Kung hindi man niya tayo mapatawad, okay lang 'yun at ipanalangin natin dumating ang time na mapatawad din niya tayo. Ganun po ang gagawin natin. At dun din sa isang kaibigan natin na siya naman ang nakagawa ng hindi maganda sa atin, di ba? Pero ayaw niyang humingi ng tawad, okay lang din. Patawarin na natin siya at ipanalangin natin siya na dumating din ang time, yun nga, na humingi rin siya ng tawad sa atin at sa ating Diyos. Amen and amen. Nawa ay na-bless kayo sa ating pinag-aralan, sa ating simpleng na pag-aralan na naman na sa makapangyarihang salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang dito ang ating pinag-aralan, John chapter 2 verse 13 hanggang 22 po. Basahin niyo po yan. Tapos yung ating supporting verse na binasa, itong 1 Corinthians chapter 3 verse 16 hanggang 17 po. So yun po, maraming salamat mga kapatid, no, sa ating napag-aralan at nawa ay basahin nyo rin itong ating binasa at napag-aralan ngayong hapon na to at itong video nawa paulit-ulitin din natin na yun nga, maging mabuting tao tayo, maging mabuting example din tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, pamangkin, pinsan, di ba po, kapitbahay, kaibigan, maging good example tayo na dahan-dahan na makita ng tao na tunay na tayo'y binago ng ating Diyos. Ano po mga kapatid, yun po ang ating gawin. Ulitin ko lang, huwag na natin dumihan ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating puso, ang ating isipan, ang buong pagkatao na natin, ang ating kaluluwa ay gawin nating maayos at malinis. Dahil yun ay templo at dahil ito ay templo ng ating Diyos. Pati po mga pagkain, mga kapatid, iwasan na natin yung hindi magagandang pagkain, yung ibig sabihin yung makakasama sa atin yung sobra na pagkain. Mga alak din,
mga inumin hindi nakakabuti sa ating sarili. Iwasan na natin, lalo nga, ulitin ko lang, may pandemic po tayo ngayon, kailangan natin magpalakas ng katawan. Laging maghugas ng kamay mga kapatid, mag-mask po tayo mga kapatid. Minom ng mainit, ano man yan, calamansi juice man yan, lemon juice, tea, yan mga kapatid, yun po ang ating inumin at matulog ng maayos, maaga, kahit papano, agahan ng konti ang tulog, yun po mga kapatid. At doon naman sa sinasabi, baka may magsabi, paano ako panggabi ako? Paano ako matutulog, di ba? Talagang kailangan din natin talagang magtrabaho. Pero yun na nga, sabayan din natin ng, siyempre, number 1 yung panalangin para palakasin tayo ng ating Diyos. Tapos yung pagkain ng maayos, yung pag-inom din ng vitamina at maraming tubig, mga kaibigan. Salamat po muli mga kaibigan. Mga kapatid, salamat po mga kapatid. Salamat po sa inyo. Salamat ng marami sa inyong lahat. Muli, tayo lalapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dudulog tayo. Alis na po natin lahat ng isipin, mga soliranin, dahil tutulungan tayo ng ating Diyos. Yung nangyayari sa ating mundo, Diyos na ang bahala. Ilalapit po natin yan sa ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo po'y magsiyoko. Ihanda na po natin ang ating puso't isipan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama namin, makapangyarihan sa lahat. Una po, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo po sa amin, Father God, sa pinag-aralan na naman namin ngayong hapon na to, sa mga nadinig namin at nabasa na iyong mga salita, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa tinuro mo na naman sa amin na ang aming templo ay dapat naming ingatan, mahalin at linisin, O Diyos, dahil ito ay inyong templo, Father God. Salamat, Lord, sa napag-aralan na naman namin ngayon, Father God. Tulungan mo kami at gabayan. Samahan, Father God, upang mapagtagumpayan namin na ayusin ang aming buhay, ayusin ang aming katawan, ayusin ang aming puso't isipan at linisin ang buong pagkatao at kaluluwa ng bawat isa, Father God. Samahan mo kami, tulungan mo kami, Father God. Lagi mo kami lingapin, O God, upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng dumarating sa aming buhay. Lalo-lalo na, Father God, sa pandemic na ito, Father God. Alam namin na nakikita mo po ang lahat ng ito. Nakikita mo po at naririnig, Father God, ang lahat ng nananalangin, oras-oras, Father God. Alam ko po, lahat nananalangin, Father God, upang maging maayos na, mawala na ang virus, maging malinis na ang buong daigdig, hindi lang ang bansang Pilipinas, hindi lang ang Israel, hindi lang ang Japan, Amerika, kundi buong mundo, Father God, ay nananalangin sa iyo, Father God, lumalapit sa iyo, Father God, nagmamakaawa, Father God. Father God, alam ko nadidinig mo po kami. Muli, Father God, pakinggan mo po kami. Dinggin mo po ang bawat isa, Father God. Muli mong linisin at ayusin ang aming bansang Pilipinas at ang buong mundo, Father God. Ayusin, tanggalin ang virus, Father God. At muling maging maayos ang mundo namin. Maging malinis ang aming mga puso't isipan, Father God. Mag-isip ng tama. Mag-isip ng maganda, Father God, upang maging maayos ang aming buhay, O God. Father God, nawa lahat ng tao, lalong-lalo na, Father God, ang aming mga presidente sa bawat bansa. Lahat ng presidente sa buong mundo, mga kasamahan nila sa pamahalaan, Father God. Nawa, Lord, lumapit din sila sa inyo upang sila'y magtagumpay din, Father God. Lahat, Lord, pati kanilang pamilya, Lord, pati scientist, Father God, doktor, nurse, pulis, sundalo, barangay captain, Father God, barangay tanod, lahat, Father God, lahat yan, mga congressman, Father God, governors, Father God, pati frontliner, Father God, nawa lahat sila'y lumapit sa iyo. Pagtagumpayin mo rin sila, Lord, at sila'y pakinggan mo sa kanilang mga panalangin. Muli, Father God, kami lumalapit sa iyo. At we claim it and receive it, Father God, sa mga oras na to na napakinggan mo na kami. Na ibibigay mo na, Father God, ang aming panalangin sa mga oras na to, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tagumpay namin sunod-sunod, Father God. Hindi lang ako, hindi lang ang aming mga kapatid sa pananampalataya, hindi lang mga pastors at bishop, kundi mga presidente namin magtatagumpay sa iyong pangalan, Father God. Sa iyong pangalan, magtatagumpay ang buong mundo, Father God. Salamat, Lord.
Salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat at muli mo kami linisin. Puso't isipan, Lord, linisin mo kami. Buong pagkatao, Father God. At kalimutan na ang masasamang iniisip, masamang sinasabi, Lord, masamang gawain, masamang mga iniinom, Father God, mga nakaka-apekto sa aming katawan, pagkain, inumin, Father God. Nawa dahan-dahan namin itong mawala sa aming sarili at magpalakas ng aming katawan, Father God. Samahan mo po kami lahat. Sampu ng aming mga mahal sa buhay at ang lahat ng tao sa mundo, Father God. Samahan mo kami, lingapin, tulungan, gabayan, proteksyonan, Father God. Please, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong pangalan, kami nananalig, nagtitiwala, sumasampalataya, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Father God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang lahat po ay tagumpay na, at ang lahat ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Amen po. May naririnig po kayo ditong bata, nandito po si Rico, ang aking bunsong anak. Nakikinig po siya sa aking sharing ngayong hapon na to, Paligat. Kanina pa siya sumasagot-sagot, at ngayon nag-amen po siya. Salamat po muli mga kapatid sa inyong pakikinig sa aking sharing ngayong hapon na to, mga kapatid. Muli, pakishare nyo po ito, mga kapatid, para sa atin po lahat ito. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga pastors at bishop, kundi sa lahat ng tao, sa ating mga mahal sa buhay, sa buong mundo, Paligat. Maging mabuting tao tayo, maging malinis, maging matuwid, magmahalan, magpakumbaba, at magpatawad sa isa't isa. God bless po mga kapatid. God bless po sa ating lahat. See you po ulit sa susunod kong video. God bless po at salamat po. At mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po. Salamat po.